Gumawa tayo ng probiotics. Sinubukan natin gumawa ng probiotics na tatlong ingredients lang ang ginamit natin. Yun mga boss, magandang araw sa inyo. Ito, dito na naman tayo sa ating munting manukan. So, for today's video mga boss, share ko sa inyo yung isa sa ginagamit ko para ma-improve yung kalusugan ng ating mga alaga. Ginagamit ko siya para makaiwas din sa sakit. Pero, bago yan mga boss, shout out muna tayo mga boss. Shout out po kay Ma'am Dana Castro, kay Ma'am Nida Maliel Alejo, kay Sir Michael Navarro, pinsang ko yata ito at si Sir Alrey Antaso, si Ma'am Katucha Nanombe, at kay Sir Jamuel Ros Ibanez, at kay Sir Gambala Vlog. Yan, shout out sa inyo mga ma'am and sir. Maraming salamat sa suporta sa ating munting vlog. So, yun nga mga boss. For today's video, i-share ko sa inyo yung isa sa ginagamit ko na sa pagpapainom o inahalo ko sa patuka para ma-improve yung kalusugan ng ating mga alaga. Kahit paano makaiwas sila sa sakit. So, disclaimer lang mga boss. Itong i-share ko sa inyo, hindi po ito 100% na pagka ginamit ninyo, hindi na magkakasakit ang inyong mga alaga. So, kailangan talaga ng tamang alaga, tamang patuka, tamang vitamina para sa ating mga alaga. Yun mga boss. So, ang ginagamit ko nga mga boss, yung probiotics. So, ang ginagawa ko dyan, inahalo ko sa patuka o sa inumin nila. At ayun, nag-DIY lang tayo ng probiotics. Bakit ako nag-DIY ng probiotics na ginagamit sa aking mga alaga? Para ma-sure ko kung ano yung mga ingredients o sangkap na hinahalo doon. Disclaimer lang mga boss, hindi ko sinisiraan yung mga nagtitinda ng ibang probiotics. Pero for me kasi, mas prepared ko yung sariling gawa ko para alam ko kung ano yung hinalo ko. Yun mga boss. Bali, yung probiotics kasi mga boss, may mga benepisyo talaga yan sa ating mga alaga. Kahit sa ating mga tao na pag gumamit tayo ng probiotics pang tao, meron talagang benepisyo sa ating pangangatawan. Ganon din sa ating mga alaga. Unang-una dyan mga boss, yung probiotics na ginagamit natin sa ating mga alaga, pwede nilang improve gut health. Yun, yung mga bituka nila malilinis yan at hindi siya namamaga. Minsan maiwasan din doon mga boss yung mga klase ng ipot ng ating mga alagang manok, yung lalo yung mga salmonella, coccidiasis, yan. Maiwasan natin yun pagka maayos yung kanilang bituka o yung kanilang internal organ. Yun mga boss. Tsaka lalakas sila. May nakakaiwas sila sa stress. Tapos yun nga mga boss, pagka maayos yung ating mga alaga, hindi maiwasan nga na magkasakit sila. So hindi tayo kailangan gumamit palagi ng antibiotic. Hindi natin mabubugbog sa gamot yung ating mga alaga. So yun lang mga boss, share ko sa inyo kung ano yung ginawa kong probiotics. Yun mga boss, ito gumawa tayo ng probiotics. Sinubukan natin gumawa ng probiotics na tatlong ingredients lang ang ginamit natin. Yan. Kasi dati ang ginagawa natin probiotics ay yung mga organic, yung mga like mga malunggay, mga banana, yan, may mga ganyan. Pero ito, hindi natin nilagyan ng mga fruits and vegetable. So, tatlong ingredients lang nilagay natin.
Yan, bali apat pala kasama yung tubig. Yan, lagyan natin ng tubig. So, ang ginamit ko dyan mga boss ay gumamit lang ako nito. Yogurt. Yan. Gumamit ako ng yogurt. And then, ito, Yakult. Para sa lactobacilli. And then, ito. Yung in-order din natin sa online shop. Yan, yung molasses. Ito, konti na lang oh. Kasi nga dati gumawa nga tayo ng probiotics para sa mga alaga nating manok, ibon. Yan ang mga pinainom natin. Pwede yan kahit sa mga aso, pusa. Yan, subok na natin yan. Pero ngayon lang ako gumawa ng probiotics na 3 ingredients lang. Yung Yakult at itong yogurt at saka molasses. Yung molasses, hindi naman nawawala yan pag gagawa ka ng probiotics talaga. Yan, ang main ingredients niyan is molasses talaga. So ito, ginawa na natin to. Lagay lang natin to sa malinis na bote. And then, ano lang natin to, ipe-ferment lang natin ng 1 linggo. Pwede na yon. Pero mas matagal, mas maganda. Yan. So, update ko kayo dyan mga boss. Salamat!